Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan. Kaya't mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan. Kaya't di na mamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay may dinadala sa buhay. Pero, hindi naman mahalaga kung gaano kabigat o kung gaano karami ang iyong dinadala. Ang tanong, paano mo dinadala ang iyong mga problema o pagsubok sa buhay? Dahil kung mabuti ang iyong pananaw o pag-uugali, kahit na gaano pa kahirap ang iyong pinagdadaanan, ikaw ay mapupuno ng kapayapaan. Marami sa atin may mga pag-aalala, marami sa inyo nahihirapan na dahil sa sakit. Marami sa inyo gusto nang sumuko dahil paulit-ulit na lang at hindi umaalis ang kanilang suliranin. Pero mga kapatid, huwag nating dalhin na mag-isa ang ating mga problema. Alay natin sa Diyos ang ating mga pinagdadaanan at naway tayo'y dumaan sa buhay na ito na may pananampalataya at pag-asa sa Diyos. At para tayo ay makitang karapat-dapat, minsan pa makatanggap sa mga banal na misteryo, umpisan natin ang ating banal na misa sa pagpapakumbaba, sa pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan at pagkukulang sa Diyos at sa ating mga kapwa. Kaya sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko sa pagkabuhay ay maisaloob namin at may sakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, hinanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa
na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoon Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono, at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Alleluia, 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 Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Na makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung napanood nyo yung viral video tungkol sa isang tomboy na pinagtatadyak, sinusuntok, sinasaktan ang isa pong maliit na bata. Napanood nyo po yon? Nakita nyo po yon? Nakakagalit po, no? Pero, ang mabuting balita, nahuli din ito pong tomboy na ito na nanakit ng bata at napakulong na siya.
Anong pong kinuha? Ito pong nanakit, dumating ang mga pulis. Nakita niyo po ba yung itsura ng pong tomboy? Umiiyak po siya, humahagulgol, lungkot na lungkot siya. Ito po ang itsura ng taong guilty. Amen? Pero kapag pinagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa, di ba dapat hindi ka naman dapat umiyak? Amen? Kung malinis ang konsensya mo, dapat taas noo ka pa rin, dapat wala kang ikahiya. At kung titignan niyo po, ito po ang larawan ni San Pablo sa unang pagbasa. Kahit na nakaposa siya, nakakulong siya, pinagbintangan siya, pero hindi po siya nawalan ng pag-asa. Ang sabi pa nga po, napakaganda ni San Pablo sa unang pagbasa. On the account of hope of Israel, I wear these chains. Mga kapatid, aminin man po natin o hindi, lahat tayo nakatali sa problema. Amen? Baka hindi po bakal na kadena ang sa inyo, pero nakakadena ka sa mabigat na karanasan. Baka nakakadena ang iba sa inyo sa utang. Baka nakakadena ka sa sakit ng pangangatawan, sa anxiety o overthinking, sa broken family, sa addiction, sa toxic relationship. Guilty ka marahil sa nagawa mo sa nakalipas. O baka meron kang mabigat na trabaho na hindi mo maiwanan. Pero mas mahalagang tanong ito po, paano mo dinadala itong iyong mga problema? How do you wear these chains in your life? Dahil hindi man po natin kontrolado kung magkakaroon tayo ng tanikala sa buhay. Pero may kontrol tayo kung paano natin dadalhin ito. Kaya narito po ang tatlong mabuting attitude kung tayo man ay nakakadena sa ating mga problema. The first is gratitude. Magpasalamat ka pa rin. Napakahirap po nito, alam ko. Pero unawain nyo, ito ang sikreto ng mga banal. Hindi po ibig sabihin kapag masaya ka, wala ka ng problema. Pero kapag marunong kang magdala sa iyong mga problema, magiging masaya ka. Di po ba? Meron pong dumating na isang babae dito sa parokya. Pinabless po niya yung kanyang anak sa akin. Kasi pumasa daw po ito sa board exam. Pero pagkatapos ko pong pinag-pray over, ito pong babae, binulungan ako. Umiiyak, maluha-luha. At sabi ko, ano pong problema, Nay? Bakit po kayo umiiyak? Sumagot po siya sa akin, Father, marami po akong anxiety, sabi po niya. Kaya sabi ko po sa kanya, ito na yung grasya sa harapan mo. Pumasa na yung anak mo. Ano pang kinakatakot mo? Nakakalungkot na minsan ang dami nating tinatanggap na pagpapala, blessing galing sa Diyos. Pero bakit nakasimangot pa rin tayo? Bakit umiiyak pa rin tayo? Kasi baka nakalimutan nating magpasalamat. Di po ba? Ganito po ang gratitude. Kapag nagpapasalamat ka, hindi naman niya agad aalisin ang iyong problema. Pero bibigyan ka ng lakas sa pamagitan ng iyong pasasalamat para malampasan mo anuman ang iyong pagsubok. Kapag nagpapasalamat ka, nabubuhayan ang iyong loob. Meron po mga iba, alam ko sa inyo, konting problema lang. Palagi nagdidilim na ang paningin. Meron mga iba sa inyo, meron mga problema, pero agad nawawalan ng pag-asa. Pero mind you, and may I remind you, there are people who have cancer. There are people who have been abandoned by their husbands. There are people who are so poor, and yet they still hope. Mga kapatid, huwag niyo sanang makalimutan. Maalaala niyo sana. Merong mga taong may sakit, merong mga tao iniwan mag-isa, merong mga tao walang-walang pera. Pero marunong pa rin sila magpasalamat sa Diyos. Nasasabi pa rin nila, salamat po Lord, buhay pa rin ako. Salamat po Panginoon para sa aking pamilya. Salamat po O Diyos, kayo ang aking pag-asa. Mga kapatid, gratitude changes the atmosphere of your soul. Ang taong marunong magpasalamat,
hindi madaling mawala ng pag-asa. Amen? But second, a good attitude is fortitude. Magpakatatag ka sa gitna ng iyong pagkakadena. Hindi naman po lahat ng tanikala maalis agad. Merong mga laban na kailangan mong tiisin muna. Amen? Parang po sa gym, kapag po nagbubuhat kayo ng mga weights, opo, masakit po yan sa katawan. Nakakapagod yan. Nakakangawit. Minsan gusto mong tumigil. Pero alam ng trainer mo, kapag walang resistance, walang growth. The weight you carry can also build you. Remember that. Kaya minsan hinahayaan po ng Diyos na may bigat kang pasan. Hindi para durugin ka, hindi para pahirapan ka, kundi para palakasin ka pa niya. Tingnan niyo po ang carbon. Kapag wala po itong pressure, uling lang po ito. Pero kapag dumaan ang uling sa bigat at init, alam niyo pong produkto, diamante. Baka kaya mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon kasi may ginagawang mahalaga ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo po si San Pablo, dahil sa kanyang paghihirap, naging misyonaryo siya. Naging santo siya. Mga kapatid, do not waste your suffering. Hayaan mong patibayin ka nito. Huwag mong patitigasin ang puso mo. Third and last, servitude is a good attitude. Maglingkod ka pa rin kahit na mahirap, kahit na nasasaktan ka, kahit na masakit. Kasi kapag tayo'y nasasaktan, minsan gusto natin tayo na lang ang kanilang tingnan. Gusto natin tayo lang ang asikasuhin. Pero pansinin niyo po ito. Ang mga taong pinakamalungkot, madalas sila rin ang mga sobrang focus sa kanilang sarili. Habang ang mga taong marunong magmahal, sila yung mga marunong magbigay, marunong tumulong, kahit nasugatan sila. Yung mga taong nagmamahal, sila yung mga may pinakamalalim na tuwa. Para pong kandila, isipin niyo po, kapag nauubos ito, dito lang ito nakakapagbigay ng liwanag. Ang kandila na hindi nakasindi, oo, hindi po nalulusaw, pero walang silbi yan. Di po ba? May silbi, may halaga ang paghihirap mo. Gamitin mo yan para tumulong ka, para magsilbi ka sa kapwa mo. Para lang po si Jesus sa krus, isipin niyo, sugatan po siya, pagod siya, may pako sa kanya mga kamay at paa. Pero kahit nasa gitna ng kanyang pagdurusa, sinong naisip niya? Yung magnanakaw na nagsisisi sa tabi niya. Yung kanyang ina na nagdadalamhati. Inisip ng ating Panginoon ang kaligtasan natin. Kaya hindi siya bumabado sa krus kahit na kayang-kaya naman niya. At ito din po ang ating narinig sa unang pagbasa. Kahit na nakakulong daw po si San Pablo, walang tigil pa rin siya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Do not allow your pain to stop your purpose. May your pain fuel the fire in you to love and to serve. Mga kapatid, huwag mong hintayin na maging perfect ang buhay mo bago ka maglingkod, bago ka magmahal. Subukan niyo po. Magmahal kayo, maglingkod kayo, at magiging perfecto ang buhay mo. Amen? Meron po mga nanay sa inyo, alam ko, ang mga nagsisimba ngayon, kahit na, inaalagaan pa rin ang pamilya nila. Hindi tumitigil. Meron pong mga ama dyan, kahit na iniisip palagi ang kanilang mga utang, bumabangon pa rin, lumalaban, nagtatrabaho. Meron pong mga sa inyo, alam ko, broken-hearted. Pero sila pa yung marunong makinig sa problema ng mga iba. And this is servitude, my dear friends. At minsan, habang tumutulong ka sa iba, makikita mo, unti-unti kang pinapagaling ng Diyos, unti-unti kang pinapalakas ng Panginoon. Ang kapatid, lahat naman po tayo may tanikala. Ang pagkakaiba lang, yung iba marunong magdala. Di po ba? Pero sana tandaan mo, your chains do not define you. Your attitude in wearing them does.
Maaaring nakakadena si San Pablo, pero napansin nyo, hindi nakakadena ang pananampalataya niya. At maaaring kayo po ay sugatan ngayon, pero hindi ibig sabihin tapos na ang buhay niyo. Kaya sa banal na misa pong ito, ating sabihin, ating pagdasal sa Diyos. Kahit na tayo'y bigat na nahihirapan sa ating mga tanikala, pagdasal natin. Lord, if I cannot remove my chains, please teach me, teach us to wear them with gratitude, with fortitude, and with servitude. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ng mga bagay na nakakalugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Dalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, may handa nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ipagpapatawad ng mga kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinapoy buhay laging bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, ang aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin
sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pahintulutan mo sa aming pagdalangin, kami tinawid mo mula sa lupa patungo sa bago na dulot na banal na salo-salo. Ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nanyayaan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for us. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat na nakapagsimba dito sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong lahat. Muli po tandaan nyo na hindi naman natin mapipili ang ating mga problema o mga kadena sa ating buhay. Ang mapipili mo ay ang iyong pag-uugali, kung paano mo dadalhin ang iyong mga tanikala o mga kadena sa iyong buhay. Be like Saint Paul. Saint Paul said that he bore the chains out of hope. Pero meron pa pong tatlong magandang attitude kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok ng mga problema ng buhay. One is gratitude. Pag nagpapasalamat ka, nagiging malinaw sa iyo ang mga blessing, ang mga pagpapala na pinagkakalob ng Diyos sa iyo. But the second one is fortitude. Maging matatag ka. Kasi kung agad kang susuko, hindi mo makikita yung ginagawang maganda ng Diyos sa iyong buhay. Sa pagpapakatatag mo, doon ka lang makakarating sa dulo at makikita mo lahat ng mga paghihirap mo ay may mabuting dahilan. And last is servitude. Maglingkod ka. Huwag mong hihintay maging perpektong iyong buhay bago ka tumulong. Pero tumulong ka, magsilbi ka, magmahal ka at makikita mo, magiging perpekto ang buhay mo. Because God blesses those who serve. Remember that. Amen? So, bring these three good attitude in your life. Be grateful. Have the attitude of gratitude. Have fortitude. And always have the attitude of servitude. And you will always be blessed in your life, now and forever. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Lord.